Napakarami pong nawawala sa ating buhay na kapayapaan at katahimikan, kaligayahan kung tayo ay may takot. Fear robs people of peace. Fear derails wise judgment. Fear paralyzes and even makes people unable to become what they should be. Napakalaking kalaban po ng ating espiritualidad, yung takot. Kaya napakadalas sinasabi ng Panginoon, fear not. Ating pong pag-aaral ngayon, how to be fearless, or at least, how to fear less. Salamat po, Panginoon, sa pagsamba na maaari naming maging tulay patungo sa inyo. Ito rin po isang daan na maaaring tawiran ng pagpapala mula sa inyo patungo sa amin. Panginoon, payapain niyo po ang aming puso. Sa pagharap po namin sa inyo, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng isang sariwang pananaw, isang bagong pananaw lagi sa iyong mga salita. As we continue to praise you, to worship you, to hear your word, to study your word, we pray that you will continue to reveal yourself in new and refreshing ways. Continue to renew our mind, O God, na hindi lang maging routine ang mga ginagawa namin sa buhay, hindi lang mga dahil kinagawian, kundi laging magkaroon kami ng pananabik na marinig ang iyong salita. Magkaroon kami, Panginoon, ng mga bagong application sa karunungan mong di nagbabago. At nawa sa pag-aaral namin ang iyong salita, Panginoon, ay ang puso mismo namin na maging taniman ito, tumubo, mag-ugat sa aming buhay. Magkaroon, Panginoon, ng talab sa amin ng aming mga nadirinig at magkaroon ito ng bunga sa aming pang-araw-araw na buhay. Kaya kayo nga po ang maging tagapagsalita. Sa ngalan ni Jesus na iyong anak, aming tagapagligtas, binabasag namin ang mga pader ng katigasan ng puso. Hinihiling namin, Panginoong, kumilos kayo ng may kapangyarihan at ang iyong salita magpalaya sa amin. Turuan niyo po kaming igalang ang iyong salita at sundin ito. At nawa ito ang maging gamot sa mga sakit ng aming puso, sakit ng aming katawan, sakit ng aming isip. Ang salita mong di nagbabago, ang salita niyong makapangyarihan. Enable us, Father, to understand and to apply your word in our daily lives. And we pray that you're going to be the speaker today. Use your servant only as your footstool, but be our speaker. Move in our midst. Liberate us, Lord, from all forms of ignorance. Cut the chains, O Lord, that limit our spiritual development. And may you be victorious in our daily life. In the name of Jesus, we reject, rebuke, and drive away any presence of evil. And we frustrate any malicious plans of evil men against this assembly. Lord, we hide in the shadow of your love, of your presence, of your strength. Be our speaker. Be our healer. In the name of your Son, Jesus, we pray. Amen. How to be fearless. Ano-ano po ba ang mga takot natin sa buhay? Ano-ano ba mga kinakatakutan natin? Sapagkat yan ang number one na kalaban ng ating kapayapaan. How can we be fearless, or how can we fear at least less and less? One is to know the truth. We have to know the truth. People fear what they do not know. Kaya nung araw natatakot na maglakbay ang mga tao sa dagat dahil akala nila flat ang mundo at baka dumating sila doon sa gilid, mahulog ang kanilang mga sasakyang pangdagat at sila ilalamunin ng napakarami mga halimaw na naghihintay sa kanila sa dulo ng daigdig. Wala naman palang dulo dahil bilog. Maraming kinakatakutan ng tao, lalo nung araw, superstition, pag dumidilim na, natatakot na ang tao. Kaya maraming hindi makagawa ng dapat gawin, hindi makapaglakbay, hindi makalago. Because people fear what they do not know. Ignorance breeds fear. Ang mga mangmang ay maraming kinatatakutan. That's why it is important for us to know our immediate world, how our world operates, and how we can operate our world. Yun lang hindi nyo alam kung paano bubuksan ang TV o kung paano paaandarin ang isang makina, nagbibigay na yun ng fear. Kaya kung minsan, giginhawa ka kung ginamit mo ang isang makina na ito, isang electronic gadget na ito, but because you don't know how to operate it, you'll rather live in discomfort and wait till somebody comes along who can actually operate a certain kind of machine. Pero mga tao, mga tamad, magbukas lang ng TV, hindi alam. Hindi ko alam kung paano bubuksan ito, paano paaandarin ng blender, kung paano gagamitin ng ganitong gamit. Hindi ako marunong mag-operate ng computer, hindi ako marunong magpaandar ng cellphone. Marami tayong mga alam na lagi na lang araw-araw, hindi pa rin naman alam, hindi naman gumagawa ng paraan para malaman yon at parang desidido ng kamatayan na
ang mga hindi nila alam. But knowledge, as they say, is power. Therefore, ignorance is weakness. Hosea 4:6 says, "My people are destroyed from lack of knowledge." Nawawasak, nasisira ang mga tao dahil sa kakulangan ng kaalaman. At noon pa man, si Dr. Jose Rizal, ang kanyang payo para umasenso ang Pilipinas ay mag-aral ang mga tao. Kailangan magkaroon ng kaliwanagan. Kaya ang ating pong mga ninuno, maging ang mga logo nila sa ating mga isinaunang mga bandila, laging may araw, kasi liwanag, kaliwanagan ang nagpapalaya sa tao. At ang kamangmangan ang siyang nagbibilanggo sa mga ito. Kaya mahalaga po ang pag-aaral. Be eager to know, be eager to learn, especially to know and learn the Word of God. Yung salita ng Diyos ang nagpapalaya sa marami nating mga kamangmangan. At ang nakakalungkot po, that's why little knowledge is dangerous, because little knowledge of the Word of God can also be dangerous. Marami po tayong nakikitang pagdurusa ng mga taong hindi naman dapat pagdusahan. Marami mga limitasyon na hindi naman dapat maging limitasyon. Maraming pagtitiis at paghihirap na hindi naman dapat paghirapan at tiisin, pero itinuturo kasi ng relihiyon na yun ay gawin because of wrong reading of Scripture, because of faulty scholarship, because of faulty interpretation. Isa po yan sa mga pinakamalalaking bagay na nagpapalungkot sa inyong lingkod. Pag nakakakita po tayo ng mga tao na naghihirap, nagdurusa, nagtitiis, kasi akala nila yun ang gusto ng Diyos, pero hindi naman pala. Yun lang pala ang turo ng relihiyon. And sometimes there can be a very big gap between spirituality and religiosity. That's why very, very religious people have a tendency not to be free, but to be imprisoned. Habang nagiging relihiyoso, dumadami ang hindi makain, hindi magawa, hindi maisuot, hindi mapuntahan. Bagamat ang totoo pong spiritualidad ay meron talagang tatanggalin kang mga ganyan sa buhay. But sometimes when it becomes very, very limiting, you should be suspicious that it is not coming from the liberating truth of God, but only from the controlling forces of religion. Napakarami pong mga tao sa buong mundo sa lahat ng panahon na salanta at patuloy na sinasalanta ng relihiyon. Kaya nakita nyo po, napakaraming mga bansa ang naghihirap dahil sa itinuturo ng mga major religious groups na nasa mga bansa nila na may boses at may influence. Mga relihiyon na nakikialam sa policy ng gobyerno, mga relihiyon na nagtuturo sa mga taong ito'y hindi dapat gawin at yun ay gawin because of faulty interpretation. That's why we always encourage people to read the Bible on their own. Every child of God has the right to investigate, to study the Word of God. Walang merong exclusive franchise ng katotohanan. Because iron sharpens iron, it is important to study with others, to share opinions, to exchange ideas, and then to let the Word of God and the Spirit of God confirm through our convictions kung anong talaga mga reading ba ng mga salita na yan. John 8:32 says, "The truth will set you free." That's why the people of God must have more freedoms than restrictions. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lang a set of do's and don'ts, but the freedom of spirit to do, to accomplish great things. Pero maraming hindi ma-accomplish dahil napakaraming bawal na pag tiningnan mo, hindi naman ang Panginoon na nagbawal. Ang nagbawal lang ang religion. Therefore, we should eliminate ignorance from our minds. Especially spiritual and religious ignorance. Romans 12:2, "Be transformed by the renewing of your mind." Maging sa ating bayan, napakadaling sisihin kung sino ang may kasalanan, kung ba't hindi tayo umaasenso. Pero ang totoo, lahat naman tayo ay merong pananagutan dyan. At pag atin po yan na sinaliksik, makikita natin isa sa mga pinakamalalaking dahilan kung bakit tayo ay patuloy na lamang nabibigo sa pagbuo ng isang maunlad na bansa, because of our people's mentality. Kaya ang kailangan talaga, pagbabagong isip, pagbabagong loob. Saan ka nakakita ng mga tao na naghahagis ng mga kalat sa ilog, na parang pag nahulog na sa ilog ang kalat nila ay mag-evaporate at matutunaw na yon? Pero tingnan nyo lahat ng mga ilog natin at yung mga bahay na may katapat ng ilog, nakadaos doon sa ilalim sa gilid ng mga bangi ng ilog na yun, ng mga basurang nagmumula doon sa bahay na nasa mga pangpang. Gagawa ng mga babuyan, itatapon ng mga dumi ng babuyan nila sa ilog. Masisira yung buhay ng ilog na yan. Sa kakakuha ng mentality na hindi ko naman to lupa, titirhan ko basta, hindi ako magbabayad.
At pagkatapos na matagal akong tumira dito ng libre, kailangan bayaran mo ako para umalis ako dito at bigyan mo ko ng libreng lupang lilipatan para umalis ako. Kung hindi ako aalis. Saka nakakita ng ganong klaseng mentalidad. It destroys enterprise. Mawawalan ka na ng gana na magsikap na bumili ng lupa dahil pag tinirhan ng iba, di mo mapaalis. Pag tinignan natin ang ating mentality, iboboto ko ito dahil kamag-anak ko, kahit alam mong kayo dumi-dumi ng budhi, dahil kamag-anak mo, iboboto mo. Mentality. Hindi natin alam kung sinong dapat pinapatawad at sinong hindi, sinong dapat pinaparusahan at sinong hindi. Sobrang melodramatic at masyadong emosyonal, makakita lang ng kahit isang patak na luha. Nababagbag na ang damdamin at nalilimutan na ang conviction. Mentality is the number one problem of our race. Kaya kailangan niya mabago. Anong pinakamagbabago niyan? Ang salita ng Diyos. We claim to be a Christian country, but do we see Christian ideals in the way our society moves? Pati mga estudyante, na linggo na lang may chance sila magkaroon ng espiritualidad, magpunta sa mga church at sumamba at mag-aaral ng salita ng Diyos. Tinatadtadan pa ng eskwelahan ng mga activities. Ang linggo, meron pa dating mga ROTC, mga CAT, linggo pa itatapat. Tapos naman problema tayo sa moral development of our people. Pagkatapos we sanitize evil. Yung mga bahay pasugalan, silang sponsor ng mga charities. Grabing deodorant yan. Nakakakita ka ng mga pasugal, pagkatapos pangalan nila ang nakatatak sa mga ambulansya. E paano yung mga mag-asawang nagbabarilan dahil natalo sa sugal yung asawa at ang init ang ulo? Isasakay sa ambulansya nila? Yan ang pinakamagandang pantakip sa kasamaan eh. Gumawa ka ng konting mabuti at palakihin mo sa tingin ng tao. Hindi na natin alam kung anong mali at tama. Kaya naliligaw ang ating bayan. Hindi na tayo marunong magparusa ng mali. Kaya napepremyuhan lahat ng gumagawa ng mali. Maging corrupt ka, yayaman ka. Magsinungaling ka, magiging makapangyarihan ka. Mangagaw ka, yayaman ka. And everybody's rewarded for doing evil. Iskwatan mo yung hindi iyo, magiging iyo rin yan, makita mo. Pag pinapaalis ka, magtapag-tapangan ka, maglabas ka ng pana at panain mo lahat ang nagpapaalis sa'yo. At matatakot din ang mga yan. Magnegosyo ka. Magbiyahe ka ng gulay mula Northern Luzon tungo sa Manila, ang haharang sa'yo na hihingi ng tong, kutakot-takot, hihingi ng lagay, kutakot-takot. Karnaper ka, walang haharang sa'yo. Evil is rewarded. That's why there is a lot of evil in society. That's why we've got to know the truth, because the truth sets free. At sino pa po ang maninindigan lalo na at ang kikibo para sa katotohanan? Dapat ang mga anak ng Diyos. Because we profess to know the truth. And how can we know the truth in a better way? Know the truth in person.